Mahilig din ba kayo mag-hike? Na-hike nyo na din ba yung Mount Cristobal? Pakinggan ang kwento ng isang hiker na nag-hike sa Mount Cristobal. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Matagal na akong hiker. Sa totoo lang, halos buwan-buwan nasa bundok ako. Sanay na ako sa hagdan ng Mount Manabu, napagod sa pag-akyat sa Mount Pulag, at naulanan sa Mount Batulaw. Nakapag-camp na rin ako sa malamig na hangin ng Mount Ulap, naligaw-ligaw sa trail ng Mount Makiling, at nabilad sa araw sa paakyat ng Pico de Loro. Sabi ko nga sa sarili ko, wala nang mundok na kayang magpatakot sa akin. Hiking ang naging takas ko mula sa trabaho at stress ng syudad. Sa opisina, puro overtime at deadline. Sa bahay naman, halos wala nang pahinga. Pero kapag nasa trail ako, parang gumagaan lahat. Yung kape sa campsite habang nakatanaw sa dagat ng ulap, sapat na para makalimot ako. Naalala ko noon, isang Biyernes ng gabi, nakita-kita kami ng tropa sa bahay ni Marco. Nandun si Jen at Paulo. Nagihaw kami. May konting alak at kwentuhan tungkol sa mga lakad at plano para sa channel. Ang dami namin gustong subukan. Merong climbs, merong camp vlogs, pati hunted adventures gusto na namin itry. Doon lumabas yung usapan tungkol sa mga misteryong bundok. May nagbanggit ng Mount Cristobal sa Quezon, kilala bilang Devil's Mountain. Ang daming kwento raw ng ligaw na kaluluwa, mga multo, at mga hikers na nawawala. Sabi nga ni Paulo na tumatawa pa, kung totoo yan pre, dapat content na natin. Imagine mo, hunted climb vlog, viral agad. At syempre hindi ako magpapatalo, medyo mayabang pa yung sagot ko. Wala yan, try lang yan, tara, yatin natin. Sumang-ayon nga sila sa idea. Sabado ng umaga, nagplano na kami. Naghanap kami ng organizer sa FB groups, nag-inquire kung may open climb sa Cristobal, and may nakita kaming isang local guide, pero nagbababala siya. Sigurado ba kayo? Baka mabigla kayo sa trail, hindi yan basta-basta. Nag-file kami ng leave para sa Lunes. Inayos ang gamit, yung tent, headlamp, camera, at syempre, yung drone para may cinematic shots. Excited kaming lahat. Para sa amin, isa lang itong challenge na siguradong magiging viral content. Lunes ng umaga, mga 3 a.m., maaga kaming bumiyahe punta sa drop-off. Madilim pa, malamig ang hangin, at halos wala pang tao sa paligid. Pagdating sa registration area, nagsulat kami ng pangalan, iniwan ID, at pinakinggan ang briefing ng guide. Simple lang ang rules, sabi niya. Sundin ang trail, huwag maghiwalay sa grupo, at higit sa lahat, huwag kayong lilingon kapag may narinig kayong bumubulong. Nagkatinginan lang kami at natawa. Para sa amin, part lang yun ng drama ng mga guide. Bago umakyat, nagdasal muna kami. Tradisyon naming tropa tuwing hike. Konting stretching, check ng gear, headlamps on. At saktong 4:30 a.m., sinimula na namin ang trek. Habang paakyat na kami, una, masaya pang lahat. Kwentuhan, tuksuhan, tawanan. May nagsisipol pa, si Paulo. Agad siyang sinaway ng guide. Walang sipol sa bundok, baka may sumagot. Medyo cold. Medyo kinalabutan kami, pero tinawanan na lang namin. Pagdating namin sa unang assault, hingal na kami. Si Jen nagbibiro pa. Last na to pero sabay sabing joke lang. Kasi alam naming bawal din magsabi ng last na kapag nasa trail pa. Baka raw may nakikinig at magparamdam. Habang tumatagal, napansin naming sobrang tahimik ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, kahit hangin, parang huminto. Guys, parang weird bulong ni Marco. Parang may nakamasid. Pilit na lang namin inaliw ang isa't isa. Naglabas kami ng trail food, nag-vlog kami ng konti, nag-joke na baka may sumali sa group photo namin. Pero sa totoo lang, lahat kami ramdam na may mali. Sa bawat liko ng trail, pakiramdam ko may sumusunod. Yung mga yabag namin, parang may dagdag.
parang may isa pang paa na hindi namin makita. Pagdating namin sa gitna ng trail, biglang may malamig na hangin na dumaan. Hindi yun normal. Ramdam ko yung lamig hanggang buto. Tapos parang may boses pa. Mahina lang, pero malinaw. Halika na. Sabay-sabay kaming napatigil nun. Walang nagsalita. Nang tinanong namin si guide kung narinig niya, ngumiti lang siya ng pilit. Huwag niyo nang pansinin, diretso lang. Ilang minuto pa, napansin namin wala na si Paulo. Akala namin nag-CR lang sa gilid ng trail. Tinawag namin, sumigaw pa kami ng pangalan niya. Walang sumasagot. Ang mas nakakatakot, yung drone na dala niya, naiwan lang sa lupa, naka-on pa. Si Jen, nanginginig na at umiiyak. Si Marco, halatang pilit lang ang nagtatapang-tapangan. Sabi ng guide, sige, hanapin na lang natin, huwag na tayong tumuloy sa taas. Habang naglalakad kami pabalik, bigla akong may naramdamang humawak sa balikat ko. Sobrang malamig, sobrang bigat. Akala ko kung sino na. Paglingon ko, si guide pala. Kasama niya na sina Marco at Jen. Pareho silang namumugto ang mata sa iyak. Hindi na tayo tutuloy. Hanapin na lang natin si Paulo, sabi ni Jen. Naghanap kami, tinawag ang pangalan niya, umiikot sa trail, pero hindi namin siya makita. Ang mas nakakapagtaka, yung ibang group ng hikers na nakita ko kanina sa jump off, hindi ko na napansin kung tumuloy ba sila o umuwi rin. Para bang kami lang ang naiwan sa bundok. Pagdating ng hapon, bumaba na kami. Wala pa rin Paulo. Halos mawala na kami ng pag-asa. Pero pagdating namin sa jump off, dun kami nanlumo. Nandun si Paulo, buhay na buhay. Nakaupo at kasama ang isa pang guide mula sa ibang grupo. Parang wala lang nangyari. Sabi niya, bigla raw siyang napahiwalay sa amin at hindi na kami makita. Buti na lang daw sinalubong siya ng ibang hikers at dinala pababa. May nakita daw kasi siyang babae na tinatawag siya. Nilapitan niya daw ito pero hindi niya na agad makita. Tahimik lang kami, walang nakaimik. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Kung paano kami naiwan na parang kami lang at paano siya napunta agad sa baba. At doon, bigla kong naalala na feature na pala sa Jessica Soho ang Mount Cristobal. Mga kwentong nawawalang hikers, multo sa trail, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Oo, hiker pa rin ako hanggang ngayon. Umaakyat pa rin ako sa iba't ibang bundok. Ramdam ko pa rin ang saya at thrill sa trail. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako babalik sa Mount Cristobal kahit kailan.